Ayan, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain ngayong gabi at inaanya ko po lahat na tayo po tumayo at sama-sama po tayo umawit sa ating Panginoon na kahit po ay maulan tayo po ay patuloy na mag-worship sa ating Panginoon. Awitin po natin sa sanctuary. Okay, sir. Puri sa nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon Lord, na kami po ay narito ngayon, nakarating na ligtas dito po sa bahay, Panginoon Lord. Kami po ay dumadalangin, Panginoon Lord, na patigilin niyo po ang ulan, Panginoon Lord, na yung mga nasalanta po, Panginoon Lord, na ikaw po ang bumabay sa bawat isa, sa mga members namin. Niadalangin namin, Panginoon Lord, na sa mag-speak, Panginoon, bigyan po ng knowledge and wisdom, and also sa tutugtog, ang talent sa kakanta, Panginoon Lord, na ikaw po bumabay sa bawat isa pa. Ito po ang aming sample sa Panginoon Jesus. Amen, amen. Andala po ba tayo magpuri sa Panginoon? Siyempre, kahit po lumaulan, tayo po patuloy na awit, hindi po tayo mapipigilan ng mga. Amen po ba?
You live, you die, you rose again on high. You opened the way for this world to live. You live, come on. You live, you die, you rose again the way for this world to live. For all you Hallelujah! Maraming sa pagpuri sa ating Panginoon. Tayo po'y patuloy na awit sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit, banggitin ang pangalan niya. Now
Okay, ayan po. Tayo po dadako sa ating announcements. Ayan po ang mga announcements. RM Sunday Sigro Worship Service. Every Sunday po ito, 2 p.m. Ayan po. Midweek service natin sa susunod po ito, September 12. Speaker po natin si Sister Christy Tabasha, Worship Leader, Jasmine Bourbon, Asher, Brother Boy Adriano, Testimony, Michael Mendoza. Yan po sa Santa Cena po ito, Sunday service. So, Sunday service lang po yan, September 8 po. Speaker po natin Sister Lynn de Losata, Worship Leader Brother Reynan Losata, Thanks for Encouragement Ray Losata, Brother Michael Mendoza, Asher Flowers, Sponsor Mendoza Family. Ayan, ito po ang Aita Community Mission every Saturday po ito, 8 a.m. Nanya ko po na lahat po ng kapisanan na supportahan, sumama po doon sa mga karagdagan pang announcement sa sa. Announce ko lang po yung sa AITA. This coming Saturday, wala po muna tayong mission po sa AITA. Kasi alam naman natin na nag-uulan. Mataas po ang tubig niyan. Pangalawa, si Pastor po, hindi natin makakasama. Pero kung marami po ang makakaano po sa Sabado, pero I think hindi po kasi dahil sa wala sasakyan, tayo gagamitin. Pangalawa, yun nga po, hindi po malakas yung agos ng tubig. Kaya po, makikisuyo ako na makontak po natin si Ate Anna May para po naman malaman na hindi po tayo makakapunta doon this coming Saturday. Pangalawa po, so wala po tayong AITA community pero may turo po tayo sa per area po natin. Tandaan po natin na ang per area po natin, kailangan po din natin ito natututukan. So, kailangan matapos na po yung one way po natin. Okay na po yung mag-visit po natin isang beses, dalawang beses, pero wag po visitation lang. So, we have to, kailangan tutukan po natin sila sa turuan sapagkat nakaredy na po yung second lesson po natin. Naaralin ko muna, hindi na po muna kay Tetay. Sa Sabado po, after po ng turo nyo, kasi hindi po, parang nasin lang po yata yung message ko, na weekdays mag-meeting po sana, pero wala pong dahil nga nag-uulan. So sana to pong Saturday makapag-meeting po tayo with regards po doon sa lesson na ating pong gagamitin. Tapos po yung area kasi ni Maricar, wala na po yun. So pag-uusapan po natin, ano naman yung hahawakan ni Ate Maricar na area. So I hope this coming Saturday after turo, so matatapos po yung turuan po natin, siguro mga 4 or 5, tama po ba? So, pwede po tayo magkita-kita po dito ng mga 5 p.m. Okay lang po ba, mga CE teacher? Paki-post na lang po sa CE GC. Wala po tayong AITA Community Mission this coming Saturday. So, 2 Saturdays na po tayo wala. Diba, nakaraan, wala rin. Tapos, ngayong Saturday ay wala pa din po ulit kasi maulan. But, may turo po kayo sa per area. And please, update us sa po ninyo, sa mga tinuturuan. So, yun po lamang. Kasi kailangan po natin natatapos na yung one way. Kasi may mga nahuhuli po, may mga nauuna. So, sabay-sabay po tayong lahat. Para pag nag-start dun sa unang lesson, sabay-sabay din po natin ituturo yung lesson. Kasabay din po yung sa AITA community. So, yun lang po. Salamat po. Okay, ayun po, prayer and fasting po sa September 19 na po ito. Ayan, prayer chain po sa September 3 hanggang September 22. Ayan po, ayan, prayer chain po. Youth, YMO, and Calca Fellowship Strengthening Cell Groups ito po gaganapin sa September 22, Sunday ng hapon po ito. Ina-encourage ko muna all members are invited, including sa bagong mga invite ninyo po. Makadalo. Ayan po, IRM Ministries National Kalalakihan Fellowship sa Bulacan.
1 for NCR 1 and 3 chapter, usapang, ano po yun, usapang lalaki. Ayan. Sa October 5 po, 8 a.m. hanggang 12 po ito, Air Ministries Cathedral. May registration po ito na 150 with lunch po kasama. And po, bukas na po yung yung aming training po sa Mixers 101 po. Nagpapasalamat po kami sa sponsor po na tumulong po sa amin sa pagsuporta po sa gawain po ng lab na ito. Ayun po. Ayun po, NCR1 lang keyboard class po sa September 14 po. So kung may gusto pong mag-aaral po ng keyboard. And gawain po ito sa Tanyong po ay Energy Commitment Extravagant Worship Series. Energetic pala. Sorry guys. Ayan po. Sa September 15 po ito, 1:30 p.m. sa RM Marikina po. And po ang guest speaker, Jonathan Gloria po. May registration fee po siya na 50 pesos. Ayan po, ito po yung Worship and Discipleship sa IRM Cathedral po. November 30 po ito. Ito po isang samba sa amin po. Saan po makasama po tayo dito? Masaya po dito. Ayan po, mag-share po ng testimony natin si Sister Larnia Costa. Tunay na po na napakalaking pagpapala po sa akin na ako ay makasama sa nakaraang convention po ng CE Teachers. Papasalamat po ako una sa Panginoon, pangalawa po sa CE Department po. Ano po yung paghihirap nyo para lang makapagbenta po ng ticket at para po kami dalawa ni Maricar ay mapadala. Tunay nga po na naging pagpapala po ito sa aking buhay. Dahil bago po yung convention, nag-usap na po kami ng aking asawa na for the meantime po ay maglelelo po ako sa ministry ko po sa pagtuturo po. Sa dahilan, I'm 62, marami na pong nararamdaman ang aking katawan dahil po sa aking gout at osteoarthritis. Pero sa convention na po iyon, nangusap po ang Panginoon sa akin. Pinakita po niya sa akin yung mga kinatatakutan ko, katulad ni Tita Mila Santos. Sabi ng Diyos sa akin, anak, tignan mo tita mo, almost 70, mayroon pang diabetes, pero patuloy pa rin na nagtuturo sa Panginoon. Papasalamat ako dahil at age 62, meron pa akong mas matanda sa akin na umattend. Na talagang nangusap po sa akin ang Panginoon sa convention na yon. Muli niya pong inilagay sa puso ko yung commitment ko sa mga bata. 17 years old pa lang po ako, nagtuturo na po ako ng Sunday School sa Tanyong Marikina. Ngayon, bahala na po kayo mag-subtract. 62 na po ako ngayon. Bahala na po kayo mag-subtract kung ilang taon na po ako sa ministry sa children. Marami po ako natutunan, especially po nung maghiwa-hiwalay na kami naghiwalay na po kami ni Maricar. Ako po ay napunta sa department ng intermediate. Doon po wala namang masyadong pagbabago dahil yung mga lesson po na itinuro sa amin ay itinuro na rin po ng CEF. Ang inaano lang niya po sa atin, huwag tayong haharap sa mga bata na hindi po tayo prepared. Dahil nakikita po ng mga bata, yung tayo mismo na as teacher hindi prepared, ugaliin po natin, Lunes pa lang, nag-aaralan na natin yung lesson natin kasi sa atin muna magsisimula yung gustong i-connect sa atin ng Diyos bago tayo makakonect sa mga bata. Secondly, nagpapasalamat ako dahil hindi ko naranasan yung pagsakit at tuhod ko.
Hindi rin ako binahin doon kahit na sobra napakalamig ng kwarto namin, talaga kami, nagchichill talaga kami sa lamig. Hindi ako uminom ng mga iniinom ko. Praise God dahil nakaakyat ako dahil second floor lang yung aming tinutuluyan. Talagang napakabuti po ng Panginoon, hindi kami nilagay ni Maricar sa third floor. Dahil napakataas na po noon. At yung nakasama namin, napapakabait po. Sila po yung mga leaders sa Malanday. Purihin po ang Diyos sa pagkakataon ngayon na muli po niyang ini-revive yung tawag po dito ay yung ministry ko sa mga bata na wag kong basta-basta na lang tigilan despite na kung ano po yung nararamdaman ng katawan ko. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Salamat po sa Diyos na muling na-revive po yung alat po ay ganoon naman po sa lahat po ng magagawa na simbahan, magagawa ng Diyos na dumarating po sa time na yun nga yung alam na apoy na po yung parang humihina po. Pero siyempre pinapaalala sa ating Lord na yun nga, yung kahit na dumaan ka man sa mga ganong pagsubok, nandyan palagi si Lord sa'yo. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon nga po, tayo po ipatuloy na gawain. Tayo po sa dala ko na po sa ating God's message na dahil po ng ating bagong way ng masa. Hello. Ayun. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon, siyempre sa panibagong taon na Kanya pong binigay sa akin. So, yung mga tipong dati na ang bata-bata mo pala, pero di ba nga, ang sabi nga di ba, is yung bang haba kang tumatanda, na dapat daw, is lalo magiging responsible sa iyong buhay. Kasi di ba, yung mga tipong, di mo sila palagi nakasama eh. Yung mga parents mo, yung mga dati mong buhay. So yung mga tipong ano ka na, yung mga kami ko ay nagiging ano ka na ageless ka sa mga bagay na dapat daw, salo ka daw na ginagamit ng Diyos sa iyong ministry. Sige po, at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain po ito. Sige po, at tayo po muna yung magsitayo para sa ating pong panimula. Tayo po ay makibukas sa akin sa Efeso chapter 5 verse 15 to 17. Ayan. Ayan. Ito nga po yung binabanggit. Kaya ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Next verse po natin sa pong salin sa natin. So, be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yung pa tayo pa ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mabuti sa lahat. Salamat muli, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagkilos, pagkamit niyo po sa aking buhay, bagay sa aking buhay na aking mga church members, Panginoon. Lord, nawa ay kayo po yung bagay sa amin ng kaalaman, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa gabi ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po natin pong binasang talata. Ito po ay tumutukoy sa ating pagsunod sa Diyos, na dapat daw tayo ay mamuhay sa kaliwanagan bilang bagong pagkatao kay Kristo at magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Ito rin po ay tumutukoy kung paano ba tayo namumuhay sa araw-araw
at kung saan ba natin ginagamit at inuubos ang panahon at oras natin. So ang tanong ko dito, yung mga tipong buhay ba ay nagagamit natin for the glory of God or para lang sa inyong sariling gusto or kalayawan sa buhay? We should live and use our time in a balanced Christian manner or way. Ask God to help us to schedule our time more wisely and efficiently. How do we spend our time and set our priorities? This Bible verse din po is talks about time management. So ang tanong po, what is time management po ba? Ito nga po yung sabi dito. It is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities. Simula pa lang sa ating paggising hanggang sa bago tayo matulog, dapat nakaayos na lahat ang gagawin natin. At sa lahat ng ating gagawin, na dapat po is making sure to glorify God. So para po siyang timetable. For example, 6 a.m. to 8 a.m. 8 a.m. to 10 a.m. 10 a.m. to 12 hanggang sa tapos po yung buong araw. So ang tanong po dito, paano ba natin ginagamit ng maayos ang ating buhay? Then ito nga po yung question sa lahat. How to live and use our time more wisely and in godly Christian manner. So kung paano ba tayo na mumuhay sa isang matalinong paraan at maka-Diyos na paraan. Number 1, see each day as a gift from God. Tignan daw natin yung bawat araw bilang isang biyaya or regalo ng Diyos para sa atin. Ibang tipo sa pagising ba is burden ba kagad or blessing? Yung ba naka-excite po ba or nakaka-exhausted na agad? Ano po ba yung tawag minsan sa atin yung Monday sickness? Pag na po pala Monday, nakakatamad pumangon, nakakatamad kumilos, nakakatamad pumasok. Ewan ko ba, pag po talaga Monday, na parang gandaw lagi na parang wala pang ginagawa, feeling mo, pagod ka na. Bakit daw po? Dahil daw po sa Monday sickness. Ang mga tipong ang dami mo kagad gagawin, ang dami mong deadlines at paperworks, ang dami kagad kalat sa bahay na wala ka namang kasama. Pakiramdam mo stressful agad, pero wala ka pang ginagawa. Nasa daw po na tayo is mag-complain, na dapat daw po is say, thank you Lord, or thanksgiving po agad. Start the day with the Lord God. First thing we should do early in the morning is to thank God for another day. Make it as an opportunity God has given to you to serve other people. Yung bang, Lord, salamat dahil Monday na naman. Binigyan mo ako ng panibagong lakas at talino para magamit ko sa aking hanap buhay, para po yung mga pag-minister sa aking kumpanya. Salamat sa Diyos, ang dami kong gagawin sa bahay. Hindi lang ako nakapaglingkod sa aking simbahan, pati rin sa aking tahanan. Make an impact with your workplace, community, and to your life. Ang buhay natin ay dapat maging living testimony sa ibang tao. Just to learn to manage your time, magbigay ka din ng oras sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo na palagi pong sinasabi na busy ako at wala akong time dyan. Dahil lang pong time po ay nagpapatuloy at tumatakbo. Ang kailangan lang po natin sa ating araw is ibigay natin sa Diyos kung paano mo ito ginagamit. Then, if you learn to manage your time, then you will learn how to manage your life. Pangalawa po, commit your time to God or ilaan ng iyong oras sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong po dito, talaga bang busy ka o sadyang bored ka lang sa iyong buhay? Minsan daw po is nauubos yung ating oras sa walang kabuluhang bagay
Ginagawa mo lang busy ang iyong sarili for your own pleasure. Paano ka magagamit ng Diyos kung ganyan palagi yung ating sinasabi na minsan daw po yung kaagaw ng Diyos sa atin, yung ating oras. Paano mo ikukumit ang iyong buhay sa Diyos kung yung nga lang time mo ay hindi mo maibigay sa Kanya? He gave us time for a reason. God gave us time not to be wasted or mishandled, but to use us. Tayo rin po is accountable kung paano natin ginagamit yung ating oras. Yung tampong nawalang oras ay hindi na natin maibabalik pa. At wala pong rewind sa toong buhay. Don't let your time control you. Rather, you should control your time. Nung na kung minsan, yun lang time yung nagiging Diyos natin eh. Di ba? Yung parang mas nakatali ka na sa iyong oras. Now, why not na ipag-pray mo sa iyong Panginoong Diyos kung paano maayos yung iyong time schedule sa araw-araw. Kaya kung minsan hindi tayo nagagamit ng Diyos ay dahil nakatali tayo sa ating sarili nating schedule na parang doon ka na nasanay eh. Yung ikaw ang may hawak dapat ng ating panahon at oras. Sabi nga po sa Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. Kung sa tingin mo is doon ka nahihirapan sa iyong paggawa ng schedule, hindi ipag-pray mo. Ipag-pray mo siya na nawa ay ma-adjust yung iyong time schedule or time table na iayos ng Diyos ang iyong oras kung talaga gusto mong magpaayos. Then, na dapat po is sa loob ng ating buhay, dapat dagala ka din time to talk to God, have fellowship with other friends, or attending church cell group. Na kung minsan tayo pinakakaubos sa mga 45 hours watching TVs, Netflix, Facebook. Pero yung alam pong 30 minutes to 1 hour of prayer, parang dun po tayo nagkukulang. Be careful with your time. Baka ang time na meron po tayo, bigla na lang pong kunin ng ating Panginoong Diyos. At kung minsan, yung time na yung sinasamba mo at dinapayunig yung ating Panginoong Diyos na parang ang hirap ka na makawala doon sa ganung buong kalagayan. Sabi nga po doon, be careful and not careless. God wants to use you or gusto natin Panginoong Diyos na tayo po ay magamit. Mas ginagamit ang buhay natin sa ating paglago kaysa po sa ating mundong ginagalawan. Kaya nga po ngayon, di ba, meron tayong prayer chain. Ang tanong po dito, paano mo ito pwede maisama sa iyong time schedule or timetable? Sabi nga rin po sa Acts 20, verse 24, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Walang halaga ang buhay natin hanggat hindi mo ito pinapagamit sa Diyos. Gawin natin ang ating tungkulin binigay sa atin hanggang sa matapos po natin ito. Pangatlo po, set aside time for God and time for others. Yung bang isantabi daw po natin yung oras sa Diyos at oras sa mga tao at sa ibang bagay. Na kung minsan, dyan daw po tayo yung struggles na yung bang napagsasabay natin, yung bang time kay God, then time sa ibang bagay. Na mga tipong pagdagano sa ating naging yaya sa mga ganitong mga bagay-bagay na parang wala ka na kagad pinag-iisipan na go ka na agad, go na kahit Sunday na matipid ako ng cell group na parang tungo agad siya na ipagpapalit sa ibang mga bagay. Na kung minsan ay hirap po tayo sa pagtanggi. As a Christian, you should know your priorities. Find other time for your own pleasure and to other people, but find more time to please God and use your life to testify to other people
Huwag daw puro makamunto yung ating pong isip. Kailangan na natin isipin kung paano magagamit ang buhay natin sa mundong ito. Yung mga tipong halimbawa, after school or after work, mag-set ka ng cell group. Mga tipong mga 7 to 8, mga ganun mong mga bagay-bagay. Or after Sunday service, mag-set ka ng isang lunch fellowship or lunch prayer time with your fellow friends. Na kung minsan, syempre, kailangan din po natin silang makasama. Christians are also allowed to enjoy life. Kailangan din natin syempre minsan na mag-rest or mag-recreation sa ibang tao. Kung pwede ka rin makapag-set ng mga something na outing or swimming or jogging para rin makasama sila. Na kung minsan din po is kailangan din po natin magsaya or magdiwali with other people. At yun naman po ay hindi bawal, pero with limitations po dapat, na hindi lahat po ng saya ay dapat natin siyang ginagawa. Na dapat po with limitations din po. Na huwag natin gawing boring or nonsense yung ating Christian life, na dapat po laging masaya yung ating buhay natin sa ating Panginoong Diyos. We should make the best use of our time. Tanda pong panghuli, ito pong conclusion. Don't waste your time. Don't waste your life. God made us a mission and a purpose. Have a reflection kung talaga bang nagamit ang buhay ko para sa kanyang kapurihan or para lamang sa mundong ito. Use your time in the best way you can. Mas malalaman natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang bawat oras na po is lumilipas. Kung gusto po natin magamit ng Diyos, magsimula ka na ngayon. Make your time count wisely and godly. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, muli Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa kabila ng aming pong kabisihan sa aming buhay. Lord, make use of ng aming buhay sa aming schedule ng wisely and properly, Panginoon, na dapat kayo po yung laging una sa buhay na aming Panginoon. Salamat, Lord God, sa inyong mga reminders, sa inyong patuloy na pagkilos sa buhay na aming. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa napakagandang message mo niya. Kailangan at tayo po itadako sa ating offering na dadahin po na ating action blessing. Maricar Patricia. Lord, salamat po Panginoon Lord sa gabi nito, Panginoon Lord. Salamat po Panginoon sa mga donato na nasa po harapan sa sinipa Panginoon dito, Panginoon, upang magamit po namin Panginoon dito sa ikalalag po ng Iglesia, Panginoon. Sa pag-aabot po, Panginoon, mas marami pong buhay, mga kaluluwa, Panginoon, na natalit po sa iyo, Lord. Lord, na Panginoon, magamit po namin ito, Panginoon, ito po ang lumilos, Panginoon, sa biyaya po ito, Panginoon, ito po magpalabo nito, God. Salamat po, Ama, sa namin niya, balikin natin, Pagod po, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya inanya ako po na lang, tayo po'y tumayo at tayo po'y nadako sa ating closing ceremony. Ito po ating inquest.
Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa natapos na gawain, meeting service. Salamat po sa inyong mga salita na nagpapaalala, Panginoon, ng aming paggamit wisely, Lord, ng oras, sapagkat ang oras, Panginoon, na binigay mo po sa amin ay aming dapat magamit upang gawin ang mga bagay na pinagagawa mo. Lord, use our time wisely, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo namin ito para sa kapurihan ng iyong pong dakilang pangalan. Lord, dalangin ko po, patuloy mo pong pagpalangin ng iyong mga anak. Dinadalangin ko po, Lord, sa aming mga pananampalataya, patuloy mo pong palakasin, palaguin, ano man yung mga karanasan, ano man yung mga pinagdadaanan, ano man yung mga pagsubok o problema na mayroon po sila, tulungan mo po sila, Panginoon, at patuloy, Lord, bigyan ng pagtatagumpay sa anong pagsubok, sa anong problema na maaari nilang, Lord, kinakaharap. Dinadalangin ko po, Diyos, na patuloy na ikaw ang Diyos na sumama po sa aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumamit ng patuloy, Panginoon, sa aming mga buhay upang, Lord, maging bahagi po kami sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Pagpalain po ang iyong mga anak, ang patuloy na kalangkasang espiritual, kalusugang pisikal, ang sigasig, ang sigla ng paglilingkod, ay patuloy po pong isustain po sa amin. Sangkapan po kami lagi ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sa sandali po ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas po sa amin ang ipumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa mga langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagligtas sa ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakikipisa ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shines upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Kamatayan tayo. Close together. Glory to God.